Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Doon sa mga first time ako mapanood sa YouTube or sa Facebook, welcome kayo. Visit mo yung channel ko, no? Marami na tayong mga videos yan. I think it's 500 plus videos na maaaring makatulong sa iyo, no? Or mga kakilala mo, no? Baka yun ang kailangan nila mga topics, let them know. And of course, magandang araw sa mga masugid nating taga-subaybay, sa mga subscribers natin, sa mga followers natin sa ating FB page na ATTY Elvin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa correction of entry sa birth certificate. So paano kung ang ipapakorek ay ang sex, yung entry doon sa sex, yung gender, di ba? Yung male, female, and vice versa. Ang tanong, kailangan ba na merong court order? Pangalawa, paano naman kung halimbawa talagang nagpa-sex change, no? Tapos, halimbawa lalaki siya, tapos palit ng kasarian sa Thailand, tapos ngayon pagdating sa Pilipinas kunwari para maging babae na ako, papalitan ko na yung aking birth certificate from male to female. Pwede ba yon sa ilalim ng ating batas? Pag-usapan natin yan pagkatapos itong shoutout natin sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa ating mga subscribers and followers. Well, kasi itong ating topic, nanggaling ito sa question ng isang subscriber natin na paano daw ipapakorek ang kanyang middle initial. And that reminds me of a comment ng previous mga subscribers natin na natabunan na pagkaraming comment dyan sa aking channel, kasi nagtanong dito tungkol sa gender na hindi ko naman naalalang gawa ng video. So nitong nagtanong ng correction ng middle initial, naalala ko ulit yung sa gender na sabi ko, sige, discuss nga natin, and here it is now. Alright, so magkaroon muna tayo ng historical discussion doon sa batas tungkol dito sa change ng ating entry sa civil register, no? A long time ago, ang ating pagpalit ng mga entry dyan sa ating civil register, entry sa mga birth certificate natin, kasi ang birth certificate natin is an entry in the civil register, no? Ito ay talagang court order. Kahit napakasimpleng item lang na dapat palitan dyan, talagang dadaan ka sa court, no? Nagpe-petition ka sa court talaga niya noong araw. And in 2001, nagkaroon nga ng batas. It's a very good law in my view, na napadali ang proseso. Ito yung RA 9048. So dito sa RA 9048, three main things ang makikita mo dito. Number one, yung authority to correct or change. Pangalawa, yung form and contents of the petition, no? And pangatlo, sino ang pwede mag-file ng petition na yan. Now, when you go to the authority to change or correct the petition, the authority has never actually changed, no? The same pa rin, municipal registrar, yung city registrar, tapos yung consul general, doon sa mga kababayan naman natin na nasa abroad. Hindi na kailangang umuwi dito para ipakorek, no? So, ang sinasabi dito sa RA 9048,
na no entry in the civil register shall be corrected or changed without a judicial order. So basically court order, kasi pag sinabi mong judicial, court natin yan, ano? Yan ang general rule. So as in the case of any general rule, there's always an exception. At ang exception dyan is except for clerical or typographical errors, no? Such as change of first name or nickname na nakalagay nung RA 9048, which can be changed or corrected by the municipal or city registrar or the consul general in accordance with the provisions of RA 9048. So kung titingnan mo, noong 2001, wala pa dyan yung change nung sex. Hindi pa siya specified. It was in 2011 na nagkaroon ng amendatory law na ipinasok yan. So, nung 2011, nagpasa ang ating Congress ng RA 10172 na dinefine na ngayon yung authority to correct yung entry sa civil register, sa ating civil register, na sabi, no entry in the civil register shall be changed or corrected without a judicial order. Again, the same general rule, except for clerical or typographical errors. Sabi niya, or change of first name or nickname. Nagkaroon ng mga bagong specifications ngayon. Una, sabi niya, or the day or month of the date of birth. So pumasok na ngayon yung date of birth. Kung mali yung date of birth mo, pwedeng ipakorek na yan. Or sex of the person, no? Where it is clear, minodify lang, no? Where it is patently clear that there was a clerical or typographical error in the entry, which can be corrected by the municipal or city registrar or the consul general in accordance with the provisions of RA 10172. So in-amend yung 9048. Medyo dinagdagan ng specifications. Tapos dinefine dito yung ano ba yung clerical or typographical error. Siyempre tatanungin mo, ano ba yung sakop niya ng clerical or typographical error? So, dinefine din dito sa RA 10172, sabi niya, clerical or typographical error refers to a mistake in the performance of clerical work. Writing, copying, transcribing, or typing, sabi niya. An entry in a civil register. No? Yun ang mga nagkamali, no? Such as misspelled name, misspelled place of birth, mistake in the day or month of the date of birth, or sex of the person. So these mistakes are harmless or innocuous, no? Tapos yung mistake na to, they are visible to the eye and obvious to the understanding, and can be corrected by reference to existing record or records. Pero dito, hindi mo pwedeng ipakorek ang change of nationality, no? Yung age, yan, hindi pwedeng ipakorek yan. Saka yung status. Yung status, siyempre, kung married or not married, no? Kasi matindi yan yung mga kailangan ng court intervention yan. So yun, doon na na-recognize yung itong ibang mga specifications. Now the question is, ano-ano yung mga dapat gawin dito? Sabi, in general, yung kapag nag-file ka ng change or correction ng entry sa civil register, sa birth certificate for example, ang form and content yan should be a petition, no? In the form of an affidavit
Pag sinabi mong affidavit, syempre dapat ito ay subscribed, no? Before a notary public. Tapos sa affidavit na yan, sabi, i-attach mo dyan yung mga at least 2 public or private documents showing the correct entry. Tapos i-attach mo dyan yung other documents or records which may be required by the municipal registrar, the city registrar, or the consul general. Now, kapag ang ipapakorek mo ay ang birth or sex portion ng iyong birth certificate, halimbawa, doon sa petition mo, kailangan mong i-attach yung earliest medical, yung earliest school records, no? Diyan kasi makikita yung date of birth mo, no? Essentially, kung grade 1 ka, during that time, halimbawa, dapat 7 years old ka, etc. Tapos, yung medical records mo, yung baptismal records mo, or any record issued by the religious authorities. So, kailangan mong ipakita yon. Those are just some of the documents, no? Hindi naman limited yan doon. And then kapag ang pinapakorek mo ay yung sex portion naman, hindi i-entertain yan unless i-attach mo yung medical certificate from a government physician, no, that the petitioner has not undergone sex change or sex transplant. So medical certificate. Ilagay din dyan yung certification from law enforcement authorities, no, na walang kaso or criminal record. Now, that answers the question na kung halimbawa galing ka sa Thailand, nagpapalit ka ng sex mo dito, entry sa iyong birth certificate kasi lalaki ka, nagpababae ka sa Thailand, nagpapalit ka ng gender mo, gusto mo ngayon na palitan na sa birth certificate mo, mahirapan ka. In fact, hindi dapat entertainin ang petition mo kasi dadaan ka muna sa government physician. So, I don't know kung paano gagawin sa'yo ng government physician, so baka magkaroon ka ngayon ng physical check-up, no? Ako nga, pag nagpa-executive check-up doon sa portion ng physical exam, maghuhubad ka, pakita mo yung katawan mo, yung ganyan, ano? So, I don't know, no, kung paano dyan sa ganang sistema, pero liable dyan yung government physician na mag-certify ng mali, So, isi-certify ng government physician na walang sex change na nangyari or sex transplant. And of course, doon sa petition mo, i-attach mo na yung lahat ng mga kailangan mong ilagay para ma-prove ang iyong petition. So, yun ang ating sagot. Yes, kapag sex entry ang papalitan mo sa iyong birth certificate, hindi mo na kailangang pumunta ng korte. Pwede naman yan, sabi sa RA 10172. Basta lang mag-attach ka ng mga earliest school records, medical records, baptismal, and many others na baka hingin sa'yo na relevant doon sa ina-applyan mo. For change of sex entry in your birth certificate. And, of course, huwag kakalimutan, pinaka-importante sa lahat, yung certification from a government physician that the petitioner has not undergone any sex change or sex transplant. And yung petition na fina-file mo dyan, ipapublish mo pa yan sa newspaper of general circulation once a week for 2 consecutive weeks. So essentially,
Yan ang requirements natin. And napakaganda naman ng batas kasi hindi mo na kailangan dumaan sa madugong proseso sa korte at mahal na legal fees and iba pang mga gastos, no? So simplified naman na siya, but since we have to protect our civil register records, kaya may mga requirements pa rin tayong kailangan observe. So with that guys, if you have question, if there's any clarification that you want to make, let me know in the comment box. And if there's anything, no, na gusto niyo pang gawa natin ng video, let me know also so I can make a video in the future. And if you found this video information helpful, please share this with your friends, your colleagues, your family members, and actually any person who you think may benefit from the information that I just shared. And with that, thank you for watching my video, and I hope to see you in my next ones. God bless.